Anak, hindi naman kami magtatagal dito. Kaya lang kami nagpunta rito para sabihin bumalik si Ricardo. Anong ginawa na? Si Olga daw at si Consuelo, merong masamang plano sa'yo. Anak, pinag-iingat ka ng tatay mo. Pag hindi mo tinawagan, uunahin ko si Olga. Sige, tawagan mo! Ito na, sandali. Hello, ma'am. Yung transaction natin canceled na, ha? Hindi na matutuloy yung pagpatay kay Cecilia. Kung kakaiba yung ugali, bakit nandito ka pa? Kailangan po tapusin ko muna yung kasunduan namin bago ko tuluyang umalis. Cecilia, may maitutulong ang tatay mo. Pumayag na siya maging state witness laban sa mga Villavicer. What? I just read a sworn statement na sinubmit niya sa lawyer niya at hindi maganda ang mga nakasulat doon. Tito Ricardo, mas matagal yung pinagsamahan natin, di ba? Anak mo rin ako. I'm sorry, Olga. Napakalaki na naging kasalanan natin kay Cecilia. Kaya tama lang na panagutan natin yon. I'm sorry. Nakapag-desisyon na ako. Ano nangyayari sa'yo? Bakit? Mahalaga talaga sa atin yung lugar na ito, no? Actually, if I had it my way, dito ko nalang gagawin ang kasal natin. Para makita ng buong mundo kung paano magpapakasal ako sa'yo. Gusto mo talaga ng malaking wedding? Ayaw mo nung tayo-tayo lang. Yung pamilya mo, pamilya ko, tsaka yung mga malalapit nating kaibigan. No, of course not. Ganun ako ka-proud sa babaeng papakasalan ko. Like I said, gusto ko makita ng buong mundo na si Cecilia Fulgencio ang papakasalan ko. But, I guess, pwede natin antayin hanggat matapos yung kaso. Pag nakulong na si Olga and Consuelo, yung wedding na natin ang magiging closure sa bangungot na binigay nila sa atin. Congratulations, Mrs. Altamonte. Tama po ang suspecha natin. 6 na linggo na po kayong buntis. Sa wakas, ate. Ito na yung solusyon na hinihintay ko. Hindi na ako makukulong. Teka na. Huwag muna tayo masyadong masaya, ha? Kasi hindi pa naman tayo sigurado dyan. No, ate. Siguradong sigurado ako. Imposible namang ipakulong ni Carlos Miguel yung mommy na magiging anak niya. Paano kung biglang may mangyari ulit? Kung sa anumang dahilan, hindi makukulong si Olga. Hindi mo na ba ako papakasalan? Cecilia, hindi mangyayari yun. Dahil walang makakapigil sa akin na gawin kang Mrs. Carlos Miguel Altamonte. Salamat, Carlos Miguel. Akala ko hindi na mangyayari to. Talaga? May wedding entourage list nga ako eh. Talaga? Nandun pa si Gilbert Zalameda. Gilbert Zalameda? Yes. Cecilia, okay lang yun. Nakausap ko na siya. Actually, parang tuwa nga siya nung inibita ko siya eh. Sakyan mo lang lahat ng pinaplano ni Carlos Miguel. Mas engranding kasal ang ambisyon niya para sa'yo. Mas maganda. Para mas engranding sakit at kahihiyan na aabutin niya. Hindi ka sisipot sa kasal niya ni Carlos Miguel Altamonte. Kaya nga tumaas na ang respeto ko para kay Gilbert. Hindi siya parang pamilya niya. Iba siyang tao. Marunong siya maging masaya para sa iba. Ini-imagine ko na kung ano magiging itsura niya. Pag hindi ka sumipot sa simbahan, ang laking kahihiyan nun. All the humiliations, all the insults, it will all go to public. At kahit hindi niya gusto yung lamunin ng lupa, yun naman ay ikababaliw niya. Just like what happened to Tito Bernadette. Cecilia, hello. Anong inisip mo? Wala.
Ni-imagine ko lang yung plano mo. Nalulula ako sa ganda ng magiging kasal natin. Of course. Kagaya nga na sinabi ni Lola Vic, ito yung magiging tipong wedding na papag-usapan ng kahit kaapu-apuhan natin. Diba? Reception. Diyan yung kasal natin. Sisiguraduhin kong walang bride na sisipot sa wedding. Sa lahat ng henerasyon ng mga taong naroon, pag-uusapan nila ang kahihiyan na aabutin ni Carlos Miguel kay Cecilia. Carlos Miguel? Well, mukhang nakumbinsi ko na ang ate ko, ah. Mukhang in the mood to celebrate ka na rin. What can I say? Sabi nga ng mama nung pinagbubuntis ka niya, you must be one hell of a lucky baby. Really? Yeah? Bakit naman niya nasabi yun? Kasi you came at a time na hindi naman niya ina-expect na magkakababy pa siya. And then, nag-boom yung business natin. Kaya lang, when she had cancer, we met one setback after the other. Don't worry, ate. With this baby, makaka-recover na tayo. He will be the key to the Altamonte's vast resources of wealth and power. Cheers! Well, well, well. Alam mo, iba talaga kayo magkapatid, no? Mukhang sa lahat ng makukulong, kayo pang nagsasaya. And who said we're going to jail? Why? Hindi ba kayo nagbabasa ng newspaper recently? Kayong dalawang laman ng blind item sa society pages na dalawang magkapatid na bankrupt at patong-patong ang kaso. I wonder, sino kaya nag-feed sa kanila ng information? And even does ghostwriting just to get free drinks in fancy bars. Sino kaya? Alam mo, ito nang magandang scoop dyan eh. One of the socialite sisters is pregnant. At ang father ay isang rich, handsome heir. What? Nagpabuntis ka kay Carlos Miguel? At pag nagkataon, sa kakabintang nila, ipapanganak ni Olga ang kanilang tagapagmana sa kulungan. And definitely, we will have the last laugh. Oh my God. Alam mo, it's so shocking. Dapat magpa-press con tayo para dito. Para makuha niyo yung simpatsya ng tao. At i-address na yung mga kaso laban sa inyo, di ba? No, Denise. We don't wanna do that. Ayoko namang isipin nila na ginagamit ko yung bata for my own sake. But if you wanna write about it, don't quote us. Do it discreetly. Ayan siya. Bigla na lang siya nagkamalay nung kinukwento ko sa kanya kung paano tayo gaganta kay Carlos Miguel. Bigla siyang nag-react. Ito, Bernadette. Anong ginagawa mo? Bawal ka pa tumayo. Sabi ng doktor, you need to rest. Gusto kong magbihis.
Gusto kong mag-ayos. Gusto kong magpaganda. Kailangan mong pahinga. Kailangan mong palakas. Darating din ang panahon na may magpapaganda sa'yo. Siya nga pala. Meet Cecilia. Cecilia. Si Tita Bernadette. Siya si Cecilia. Yung kinakwento ko sa'yo lagi, yung kaibigan natin. Siya yung tutulong sa atin para makaganti kay Carlos Miguel. Come on, Carlos Miguel. Be a gentleman. Hindi mo man lang ba ako sasamahan mag-dinner? Sabihin mo na yung kailangan mong sabihin, Olga. Ayoko na magsayo ng oras dito. Kaya nga mag-order muna tayo. Waiter! Menu. I'm pregnant, Carlos Miguel. Maraming kape ang inabot ng si Cecilia kina Olga Villavicencio at Carlos Miguel. Do you remember that social climbing girl na yung lagi dumidikit sa mga Altamonte? Kaya nung inalok ko siya na tulungan ko, kapalit ng pagtulong sa atin na gantihan si Carlos Miguel. Pumayag naman siya. Kamusta si Carlos Miguel? Okay ba siya? Kamusta ang blood sugar niya? Baka naman sobrang workaholic pa rin siya. Narinig mo ba ako? Ang sabi ko, kamusta si Carlos Miguel? Lagi pa rin siyang busy. Pero tinutulungan naman siya ni Alvin. I don't believe you. This is just one of your many lies. Nagpapalusot ka na naman, no? Ayaw mo lang magpahuli. Nakita mo bang humaba ang ilong ko? No. Because this time, hindi ako nagsisinungaling. I am now really, really, very, very much pregnant with our baby. Yan ang resulta ng frog test ko. Complete with ultrasound. Take a look. No. I will have you checked by my own doctors and my own lawyers. Then do it. Para mapagplanuhan na natin kung saan ko ipapanganak itong anak mo. Diyos ko, Nay! Ano ba naman tong ulan na to? Uuwi naman masyado. Oo nga, isara mo kaya yung pinto, mahamog. Sige po. Yung bintana. Masara ko lang maayos. Teka
Kanay, tulungan na po kita. Sino naman yung susugod sa ulan? Ay, teka po. Mariana? Ay, Mariana? Para sa'yo. Ricardo, tapos na tayo dyan. Nabili ko na nga yung drama mong yan, di ba? So kahit punuin mo pa ng bulaklak itong bahay namin, o kahit magdamag ka pang magpaulan, o sumama ka kaya sa agos ng baha, tapos na. Mariana, sandali. Pinagsisiyaw na lahat ang nagawa ko sa inyo ng anak ko. Patawarin mo na ako. Mahal na mahal ko kayo ng anak ko. Nagpapasalamat ako na nag-witness ka para kay Cecilia. Pero yun na lang ang magbibigay ko sa'yo. Pwede ka nang malis. Mariana, may gusto ba akong sabihin sa'yo? Pakiusap. Malis ka na. Nay. Yung pinto, isara mo. Umuulan, kawawa naman. Isara mo. Nay naman. Samahan mo, sige. Ito na nga po, isasara ko na nga po. Totoo ang claim niya, Carlos Miguel. She's 2 months pregnant. What now, Carlos Miguel? Can't you even say hi to your baby? Oh, and by the way, since kasama mo na rin tong lawyer mo, siguro mas maganda mag-usap na kayong dalawa tungkol sa pag-withdraw ng case niyo against me. After all, hindi mo naman sigurong gustong makitang makulong ang mami ng anak mo. O ano? Kamusta lakad mo? Napaniwala mo ba si Carlos Miguel na buntis ka? Wala siyang choice. Doktor na mismo nagsabi sa kanya. So anong reaction niya? Well, na-shock siya. Medyo nalungkot. But I'm not worried. Right now, I have Carlos Miguel's first and only heir. Kaya sigurado ako, iurong niya ang demanda laban sa akin. Kailangan nga ituloy yung plano. Pero Gilbert, hindi ko gusto ang pinaplano mo. Tita Bernadette, matagal na namin pinaghandaan ito. Ano bang dahilan kung bakit ayaw mo ituloy namin yung plano? Basta. Sa palagay ko, hindi na kasi kailangan. Yun lang ba talaga ang dahilan? O baka kasi in love ka pa rin sa kanya? Hindi ka nakakibo. Ibig sabihin totoo. Yeah. You're still in love with him, ano? Dapat kong ituloy ang plano. Pero Gilbert, Tita Bernadette, ginagawa naman namin to para sa iyo eh. Dahil grabe ang ginawa sa'yo ni Carlos Miguel. Kaya kailangan durugin ko siya. Para kahit kailan, hindi ka niya kayang saktan ulit. Uy, akala ko ba sa opisina ka diretso? Mabalita, kamusta yung meeting niyo? Positive ba si Olga? Positive. Pero nagugulan pa rin ako eh. Parang gusto ko iurong yung demanda para sa anak ko. Ayoko naman madamay siya sa sitwasyon namin ni Olga. Eh, ano pumipigil sa'yo? Siyempre, dapat maparusahan pa rin si Olga at si Consuelo. Para hindi simpleng panlolokong ginawa nila. Lalo yung pagtangka nilang pagpatay kay Cecilia. Pati na rin kay Lola Vic. Pare, kalokohan yun kung hindi sila nakulong. Tama. Kung nagawa nila yun noon, panigurado kaya nilang ulit-ulitin yun.
Tama ka, pare. Kailangan na talaga maputol yung kasama nila. Kailangan pagbayaran nila yung kasalanan nila. Ako na bahala. Hello, attorney. Nakapag-desisyon na ako. Itutuloy natin ang demanda. Mukhang mainit ang ulo mo, ah. Tita Bernadette kasi, nangingialam na eh. Pinapabigyan niya sa atin ng mga plano. Ano sa tingin mo? Hindi pwedeng gusto niya. Kahit anong mangyari, tuloy ang plano natin. Pero kung ayaw ni Tita Bernadette, ba't mo natin itutuloy yung plano? Dahil yun ang gusto ko eh. Dahil yun ang tingin kong dapat. Kaya huwag niyo na akong kukontrahin dahil pag sinabi kong tuloy ang plano, tuloy ang plano. Ano, attorney? Kailan daw malilift yung hold departure order sa amin ni ate? Namiss ko na kasi mag-shopping abroad eh. Di ba, ate? I'm sorry, pero hindi pa rin kayo makakalabas ng Pilipinas. I just met with Attorney Beth and according to this, tuloy pa rin ang demanda. What? Although the other camp has offered to pay for all the expenses ng pagbubuntis at pagpapanganak ni Olga, pati na rin ang pagpapalaki ng bata. Pero hindi pa rin nila iuurong ang demanda. Ate! Paano nangyari yun? Bakit kayang gawin ni Carlos Miguel yun sa baby namin? Kapag alala, Olga, hindi pa tapos ang laban natin. Meron ako naisip na paraan. Anong ginagawa mo dito? Tolovic naman. Hindi na nga ako na pumasok sa loob, oh. Galit ka pa? Wala kang karapatang pumasok sa loob. Wala kang kasing sama, Olga. Dapat sa'yo, nakakulong. Sa akin naman, walang problema. Kung gusto niyo ako mabulok sa kulungan, okay lang. Kung sa ganung paraan niyo ako mapapatawad, Lola Vic. Kaya lang, paano na yung anak ko? Yung apo ninyo sa tuhod? Anong anak? Anong apo? Lola Vic, magiging lola na kayo. I'm pregnant. At si Carlos Miguel ang ama. May problema ba? Sana patawarin mo ako sa bawat minuto na nagdusa ka. At pangako ko ngayon, hindi na ako magkakamali. Pero alam mo, mabuti na lang talaga nakasuhan yung magkapatid na yun. Kahit pa paano, wala nang mag-aagrabyado sa atin. Teka, Nay. Ngayong bumaliktad man po si Mang Ricardo kaila Olga, ibig sabihin po man nun, magiging okay na po kayo? Hayop ka! Layan mo si Carlos Miguel! Alam ko na ang tungkol sa pagbubuntis ni Olga Villavicer. Hanggat nabubuhay ako, walang Altamonte ang pwedeng ipanganak sa loob ng kulungan. Kaya iuurong mo lahat ng demandang nakahain laban kay Olga Villavicer. Ngayon din. Para sa akin, ikaw ang